kakausapin pa kaya ng isang vice president? Hindi. Kakaya na lang siya ng assassin to kill you. It will be a whole culture of violence, a culture of impunity if we continue with this. So ibalik natin sa ano ba yung bakit nga ba dito natin pinagsasabi itong mga ano, ba't hindi kayo pumunta sa RTC o sa MTC? Hindi po yan ang point. And the defense has attempted but failed to show na dapat dapat tulay na lang to sa ano, sa MTC or RTC, no? That's not the whole point, and whether it is deliberate or not. Kagaya ng I'm sorry to point this out. Anong kinalaman ng mga typo errors sa isang investigative report, sa isang impeachment hearing? Miski na magbilang kayo ng katutak na typo errors na yan in the investigative report, how will it be material in an impeachment court when you are talking about the fitness? Kanya hindi na rin namin ipipresenta yung psychological expert because as we say as lawyers, the thing speaks for itself. Kailangan pa bang tanongin ng normal conduct? But dati in one of my interviews, sabi ko, parang lutang siya. Tama. Yung dito sa Tuesday, hindi pala Tuesday, after Tuesday, yung tungkol sa mga bank at saka BIR records, ito, mas matindi pa ba ito kesa doon sa una nating ipinisenta about her temper? Partner, ang susunod kasi, ito records na talaga, mga papel ito na hindi mo na pwedeng pasinungalingan pag talagang totoo na meron kang unexplained wealth. Kasi may resibo. Kasi may resibo ito eh. Tama. Tama po yan, ano, because the documents, res ipsa loquitur ang tawag dyan. The documents speak for themselves. Ang document, hindi naman pwedeng, opinion lang yan ng bangko, no? Because in the first grave threats, although they admitted, they used the same video that we used, the defense. Ang sinabi nila, iba naman, oo, inaaman niya lang. Incidentally, yung pinagtiplatihan na implied admission, hindi po implied admission yung ginawa ng Vice President when she said, ako yan ang nasa video. Confession yan. Okay. Di ba? Kung ang perspective natin if in fact, if this were a criminal case, no? At nagsabi, oo, ako yung nasa video, oo, ako yung nasa crime scene na yan, oo, sinabi ko ito. Anong tawag doon? Confession. Pag-amin. Pag-aamin yan, so klaro-klaro na yung Article 4, which is the first in the order of presentation. To your question, Abino, yes, malinaw yung back records na yan. Hindi naman pwedeng sabihin na tinamper yan ng prosecution o in-insert lang yan ng prosecution or tawag doon, fishing expedition. Hindi po nag-fishing expedition. Lumabas na yan sa hearing sa Quadro Plastic at lumabas na rin yan sa hearing ng House Committee on Justice. At yung bank records na yan, they were referenced in the AMLA report na lumabas na yan kasi sa AMLA banks are required to report to the Anti-Money Laundering Council yung mga suspicious tsaka yung mga covert transactions, no? So nakalagay na rin yan sa AMLA report, no? This is a verification lang, confirmation of what is stated in the report ng AMLA na napresenta na. Pwede pang buksan yung bank records na yan, pwede pang usapin. Yes, kasi this is an impeachment court. Hindi po pwedeng gamitin ng defense yung tinatawag na data privacy, no? Or the right to privacy. Because precisely, kung tignan natin yung data privacy law or tignan natin yung plunder laws, no? The clear express exception is if it is needed in an impeachment
proceedings. So, exception yan sa batas. When you're on the legal, when you're based on legal arguments or facts, I don't think pwede nilang i-exclude yung bank records sa yung BIR. Kasi yung BIR naman, what do they have to hide? Bakit ayaw nilang papuksan? Meron ba silang tinatago, no? The actions of the defense, no, is not consistent with the claim to innocence. If you are innocent, gusto mo, sige, labas nyo na lang yung lahat ng ebidensya mo. Kung walang tinatago. Wala naman kaming tinatago, labas nyo na lang lahat sa ano. Opo. Attorney Lorna. Yes po. Pasensya na, ubusan tayong oras pag si I'm Kapunan. sorry kasi masyado ako masyado ako madaldal. Hindi, okay lang yun. Okay lang Yan yun. nga. But one of these days, sa akin ka naman pumunta. Dito ka naman mag-work sa programa ko. Opo. Too early. Taga saan ka ba? Are you from Quezon City or Summer South? Here, I'm 10 minutes away from you guys. Thank you, Attorney Lorna. Mabuhay ka. Si Attorney Lorna Flawless. Kapunan. Pwede na ba yun? Pwede na ba yung adjective na flawless, Attorney Lorna? Pwede bang lagay nyo young? Yeah. Looking young kasi pwede i-interview ako lagi sinasabing veteran. Oh, ay, uli. Oh, yeah. Hindi naman po tayo, hindi pa panahon para i-confine ako sa veteran hospital. Young and flawless. Young ones. O young ones upon a time. Yeah. Pero lumalabang pa, no? In other words, sa salitang kanto, partner, Oo. may asim pa. Pwede ba yun? May asim pa. Hindi ka asim-asim. Huwag na lang asim kasi may anong sexual connotation. Connotation ba yun? Pwede naman astig. Astig. Well, Yan. oo. Attorney Lorna Astig. Flawless Young Kapulan. Thank you. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Lorna. Thank you. Have a nice day, ma'am. Si Attorney Lorna Astig Kapulan. Partner, si Simon ba nandiyan na, Camille? Kasi si Suzy Suarez, ay gusto niya ipa-announce na renew ang partnership ng ABS-CBN and Media Servicio. Sa atin. Okay. Akong nag-host nito last year eh. Yung kanilang signing, dito yung ginawa sa ABS-CBN Conference Room. Ngayon, doon gagawin sa teritoryo ni na Sui. Kaya congratulations, Aboitiz Group, ABS-CBN Corporation, ABS-CBN Foundation, and Media Servicio. Kaya sina Boss Mara magkasama doon, partner, pumunta sila sa BGC. Ano yung office nila? Malilate ako, Chewy. Hindi tayo Hindi mo tayo kasali. kasali. Simon, time go! Tuloy-tuloy na nga ang pag-arangkada ng PCNM at tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay natin ng mga regalos. Again, dito tayo sa barangay 484 dito sa Sampaloc, Manila. Ito na, ilalabas na natin ating mahiwagang PCNM Fishbowl. Okay, sino kaya ang maswerteng makakatanggap ng kaunting tulong mula sa PCNM? Ayan, nakabunot na po tayo. Okay, nandito po ba si Ate Alicia Portillo? Ayan, Ate Alicia, hello po. Ayan, gano'ng katagal na po kayong residente ng barangay? Since first, wow! Since first, so talagang ano po kayo, kumbaga true-blooded na taga-Sampaloc, barangay 484. Ayan, at dahil dyan, mayroon kang DZMM t-shirt. Okay? Wow, congratulations! At meron ka rin, para hindi mauna ka sa balita, meron kang DZMM Transistor Radio. Wow! Okay, hindi dyan natatapos at syempre, meron ka rin 1,500 pesos. Okay, Ate Alicia, ano po ba ang gagawin nyo sa 1,500 pesos? Bili po ng mga pagkain, ng mga apo ko. Ayan, ititreat nyo po yung mga apo nyo, pampaon. Okay, sige, maraming salamat at syempre, hindi dyan natatapos. Nanalo ka rin ng Protect Freshness Everyday. Ayan, maraming salamat po, Ate Alicia. Sige, ayan, dumako naman tayo dito. Kung makikita natin, ayan, Protect Freshness Everyday. Sinunod na tayo ng dalawang lucky na makakatanggap ng kaunti tulong mula naman sa Protect. Yan ay sina Ate Josephine Calora. Ayan ba, Ate Josephine? Kayo po yun, okay. At siyempre, congrats ako. Talagang excited ni Ate Josephine. Ingat po tayo. Ayan, ito na po ang Protect Freshness Everyday. At si ano rin, si Ate Divina. Ate Divina, ayan.
perfect, nakapwesto na sila. Ate Divina, congratulations po. Yan ay hatid pa rin sa inyo ng Protect Freshness Everyday. Your family with the all-new Protect antibacterial soap kills a 99.9% of germs with up to 8 hours of freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. At award starting at 15.50 pesos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean and stay protected and have that freshness every day. Ayan, itaas naman po natin ang ating mga freshness. Once again, congratulations po Ate Divina at Ate Josephine. Maraming salamat po. Yun lamang ang mga kaganapan at excitement mula rito sa Barangay 484. Balik po sa inyo sa studio, Kuya Alvin at Ate Doris. Thank you! Puti! Wala Friday ngayon Sorry, pasensya mo, ganun talagang buhay. Shout out na muna sa OCD Camp Aguinaldo Stratcom Division, nakamonitor daw sa atin, sabi ni Alan Zulueta. Hello po. Ang dami po hindi mababati, pasensya na dahil 8:08 na Susunod na yung tandem ng wala pa naman nasa naman wala ka bang partner? Ha? Solo? Anyway, bukas, wise consumer, himayin natin yung pera. Pera. Maganda yan, may mic, Ang tamo. Anong ibig kong sabihin? Ano nga kami lang ibig sabihin ng pera? Hindi ko na tuloy maalala. Yung parang retirement, partner. Okay. Yung diniscuss din namin last time. Paano ba yung pera, yung retirement? Yung maghuhulog ka. Tama. Para pag nag-retire ka, meron kang uugutin. Iba po ito sa mukhang pera. Iba yan. Oo. Iba yan. Susunod na tandem ng bayan with the one and only Robert Antemano Mano and putyan ang masa Doris Picornia. Ako po si Alvin Olchico, magbabalik sa Lunes dito lamang sa Gising Pilipinas Energy. Wise Consumer bukas 12 noon ay 11 a.m. to 12 noon by Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico. Doris Picornia. Gising Pilipinas. Happy weekend! It's Friday. Miss Beautiful. Saan ang pampaganang tutut time, please? Pagka Friday, may tutod time tayo na espesyal. Correct. Paano ba ang espesyal Paano ba? na yan? O, sige. Ano daw? Yun! Parang ang sarap ng inaano mo dyan, Hinihiwang Iniiwan. Oo. Tutod po ay 8:10 in the morning. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat pusisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanurit, walang takot. Unang ng basa, ang Temano. Kasama ang mutya ng basa, Doris Picornia. Ganda! Balita ang Temano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masaya na talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at informasyon. Tandem ng bayan. Ganda! Love! Thank you! Inaako ko na. Of course. Inaako ko na. Basta may narinig ka sinabing ganda. Ikaw na agad yun. Wala nang iba. Nakamuestra agad ako sa tenga ko na talagang Pilipina. Oo, tama yun. At yung kunwari long hair ka, kasi nahawi mo gano'n sa tenga mo yung buhok. Oo. Yung pala meron kumento. Hindi ko lang Or nakakangati ka lang. Kunwari ginagano pero kumakapot ka sa padaan-daan. Ay, pala kumak pala. Ay, hindi pala Mali. Magandang umaga mga kapamilya. July 17, 2026. It's Friday. Siyempre makakasama niyo po kami hanggang 9 in the morning. Ito po ang tandem ng bayan, of course, with... Ganda! Yan, ako po yan. Doris Picornia. Bakit ganun? Sabi ko, ako po yan. Oo. Parang ang susunod,
Ang saya-saya, no? Ang saya-saya, no? Good morning sa ating lahat. Good morning, partner. Good morning. Napaka-pogi naman ang forma na Pinaganda ako ngayon ang formahan Kasi, natin. Biyernes. Kasi Friday. Oo. Good morning, partner. Magandang umaga mga kapamilya, Robert Pano agad 9:10 with the beautiful Doris Bigornia. Naku po, kumusta rin yung Friday? Excited ba kayo magbakasyon? Oo. Excited ba mag-relax na Mag-relax over the na lang. weekend? Oo nga, oo. Dahil hindi naman kasing hectic. May hectic pa ako nalalaman nung nakaraang mga 2 linggo na talagang tayo ay bugbog sarado doon sa mga nangyari doon sa Senado. Pero ngayon medyo lang. Ano tayo, binigyan tayo ng mga konting pagkalma nung 2 patikan na abogado, si Powa at saka si Attorney Chel. on the right side, si ganyan. Oo, ting. Kalma. Kalma. Ang tanong, Oo. kalma din kaya tayo pagdating ng Lunes? Bakit naman? Aba, syempre, doon natin malalaman Oo. kung papaboran or hindi. Or magre-request ang mga senator dyan siya. Hindi, i-extend pa natin. Kailangan pa natin pag-aralan pang ng mas mahabang panahon ito. So wala rin palang guarantee na on Monday, Oo. madidesisyonan na yung kung masasabi na o hindi yung mga tax records at bank records ng Vice President at yung kanyang asawa. Alam mo, magdesisyon na kayo. Kasi yung mga tax records, hilong-hilo na. Paikot-ikot eh. Punta ka dito, punta ka doon. O buksan dito, sarado. Ano ba talaga? Bukas pa May talaga. logical partner from BIR, dinala ng House of Reps, Oo. dinala sa Senado. Yan. Nung nasa Senado, sabi ng Senado, ay, hindi naman nagte-take ng custody ang Senate Impeachment Court, hindi kami tagatago ng mga evidence nyo. Balik. Pinagdala naman sa BIR. Oo. Yung nasa BIR, okay, mukha kakailanganin natin. Ganun po talaga ang proseso. Yun na nga. Kailangan dumaan sa tamang proseso, diba? At hindi yan idadaan sa shortcut. Yan, oo. Kaya lang, tayo na mga nakikinig, nanonood, ay parang, ano ba nangyayari dito? Awang-awa na ako sa mahiwagang ba. Awa naman siya. Hilong-hilo na siya. Pero sabi nga, hindi po yung mismong baksa pinag-uusapan natin dito, ang Yes. hinihingi ay yung laman nito. Laman. Ang isasabi na yung laman, ibig sabihin yung mga records nga, Tama. mula sa BIR at mula sa AMLAC. Kala ko sure ball na. Monday, mapapagusto natin ang pag-visit doon sa mga record. Hindi pala. partner. Kailangan pa daw nila ng ilang taon o 3 dekada bago sila Depende makapag- sa Monday. Kasi magtatanong sila sa prosecution at sa defense. Take 10 minutes per senator. Oo. At doon natin malalaman ko. 3 dekada bago. Ang tagal naman ng 3 Hindi dekada. naman, 2 lang. Degree holder na nag-aaral. may master's degree na rin Yun siguro. na nga, oo. Pero yun, abangan po natin Ayan, sa Monday. Kasi ayan. marami po sa atin hindi nakakaintindi. Kagaya ko, at katulad ko na hindi ko rin talaga maintindihan. Sige na, kung pinakita yung mga tax record, yung record ng AMLA, bueno ngayon. Yun. Ano bang mapapakutla natin dyan? Diba? Ano bang pakinabang natin dyan? Anong significant? Oo, diba? sige. At dahil sa Monday pa po natin yun hihintayin, Oo. ngayon pong Friday ay may inihanda po tayo na kwento. Naku po, kayo po pakinggan nyo po ito. Ano ang kwento yan? Sapagkat ngayon nyo palang maririnig itong kwento na ito dahil lumapit sa DZMM. May kaso po kasi, alleged ito partner. Oo. Tangkang pagkidnap sa isang negosyante dyan sa Bulacan. Kaya, dito tayo. DZMM. Makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono yung biktima na si alias June. Kuya June, magandang umaga. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning. Good morning po, Oo. Sir Robert, Ma'am Dory. Oo, kasi bibigyan lang natin ng konting background yung ating mga kapamilya kung ano yung nangyari sa'yo, Sir June, at baka sakali kung may kaparehas din ba na modus or baka naman nagkaroon lang ng pagkakamali, at least maituwid, maitama sapagkat partner kahapon nangyari yung insidente. Okay. Nandun siya sa kanyang opisina Oo. and then may tumawag
sinabi daw ata ay may nakabunggo doon sa sasakyan niya nakapark. Paglabas niya, bigla na siyang pinalibutan ng mga lalaki at pilit isinasakay sa kotse. Tama ba to, Sir June? Yes po, yung insidente po yun, kuhang-kuha po yun ng CCTV. At talagang akala ko po talaga parang pelikula lang yung napapanood ko lang po sa TV. Pero totoo po talaga siyang nangyayari na walang pangalan, walang any papel, walang pagkakakilanlan. Bigla kang hahawakan, bigla kang dudukutin. Pilit po talaga akong pinapasok dun sa kotse. Salamat ako kasi may kasama akong staff nung oras na yun at talagang nagsisigaw ako kasi wala po talagang pinakitang kahit anong dokumento o pagkakakilanlan ng mga tao po yun. Apat sila. Apat na lalaki. Apat yung una po, tapos biglang may dumating pang isa, bali 5 po talaga silang pilit akong pinapasama na sumama ka na. Nung kinausap ka nila, Sir June, nung kinausap ka nila, nung in-approach ka nila, ano yung sinabi sa'yo at bakit ka daw kailangan sumakay doon sa kotse nila? May kaso daw po ako. May kaso daw po akong kailangang harapin. Pero as a citizen po, talagang may konti naman po akong pagkakaintindi sa batas na magpakita ka man lang ng kahit anong papel o kahit sino ka. Paano ko sasama wala kang pagkakakilanlan. Ako po'y talagang na-trauma dun sa nangyari na Oo naman, nakakatakot na yan. hindi ko alam kung paano ko ngayon makakatulog o nang maayos. Ang mga staff ko na trauma din. Oo. Hindi ko alam kung paano magsisimula pero sabi ko lalakasan ko yung loob ko kasi kung nangyayari ito sa akin baka mangyari ulit sa iba. Tapos Nagpakilala sila sa'yo, paulit-ulit Sir na. June, na mga pulis sila at may warrant ka daw. Yun yung approach nila sa'yo. Opo, pero sabi ko po, asan po yung papel? Ang napapanood ko huwag ka nang lumaban. Ito yung kaso mo. Yun po yung mga pangalan napapanood, may papel na hinahawak. Yung gagamitin to. Dapat, mga ganun po. So, wala po talagang ganun. Kahit cellphone na ito yung warrant. Pero, Opo. meron ka ba natatandaan na ikaw ay may kaso o ikaw ba ay may kaaway na sa palagay mo ay teka lang, baka ikaw Baka ay inireklamo ka na hindi mo alam. Oo. Wala po, Ma'am Doris. Nung after po nung insidente na yon, nagkaroon po ako ng chance ng matanggal po doon sa sitwasyon. Pumunta rin po ako same day, kahapon din po sa police station. And then, nagkaroon ng pagkakataon pong may paluwanag ko yung sarili ko. Magpa-blatter. Pinakita ko po yung ID ko. Na-check naman po nila sa system ng kapulisan. Wala po talagang Wala lumabas. record. Oo. Wala namang Wala po record na lumabas. Oo, Sir Jude, doon sa CCTV, pinapanood ko, lumabas ka, kasama mo yung isang staff na nakapayong, lumapit sa mga lalaki, pilit ka pinapasok doon sa kotse na pula. Yung kotse pula, matagal na ba siya nakapwesto doon? Depende doon sa pag-iimbisigan, pagtatanong-tanong ninyo. Tapos may dumating na isang van Kasama ba yun? Kumbaga parang kinikasing siya. Sinusurveillance. Opo, ang ano doon, sinabi doon sa loob, kasi naka-duty rin po ako as owner. Nandun po ako, ang sabi nagasgas daw po yung kotse. So sabi ko sa staff ko, samahan niya ako para if ever makuhaan ng picture, baka rin mag-init ulo ko, mag-init ng ulo ng kapila, may aawat. Nagkataon, bigla na lang kung makikita niyo po sa CCTV, kinorner po ako ng walang ano-ano. Bali tatlo po yung kotse na yan, yung Tatlo pula, yung sasakyan yung nila. van, tapos may isa pa pong kotse. Doon po nakasaka yung pang-5 tao na pulis din daw po. Anong At oras may nangyari baril pa. to? Anong oras nangyari? Parang ang aliwa-liwanag. White ano? broad day. Ano po yan, Ma'am Doris? Tanghaling tapat. May panguna, tanghaling tapat tapos nagkakaroon ng ganyang insidente. Wala po bang malapit na police station dyan? Meron naman alerto? po, siguro po around mga 5 to 10 minutes lang po, nandun na po yung police station ng
baliwag. So, kaya po talagang nagsisigaw ako, nagrumentado ako, kaya po nagkaroon ng talagang pananakit po ng balakang ko kasi talagang siniga ko po talaga yung sarili ko po na hindi po talaga nila ako mapasok sa loob ng kotse kasi nandun na yung oras nung nakita ko na yung baril. Alam niyo po yung pagkakataon na hindi naman sa itinututok pero yung baril na alam mo yung tinisindak ka na. Tapos alam ko na alam ko parang kapagusan ko na. Sir Jun, dun sa video nakita ko, ito na piniplay natin, pilit ka pinapasok doon sa kotse. Tuluyan ka ba nilang naipasok doon sa kotse? Hindi po, kasi ang sabi ko dun sa mga staff ko, huwag niyo akong iiwan, i-stop niyo yung operation, samahan niyo ako, mag-video kayo. Kasi alam ko sa sarili ko po, malinis naman po yung intention ko. At malinis naman po yung ginagawa ko. Kaya po talagang nagsistigaw ako doon. Kung ano man mata mo kong mga sugat, mga pamaga, iniisip ko na saglit lang yun, gagaling yun. Pero pag ako yung namatay, hindi na ako mapabalik naman. Sir Jun, ano po ang negosyo nyo? Nasa food business po. Food business. Wala naman kayong natatandaan nakahaway o na-irregular? Wala talaga. Pero, Wala naman po. opo, yung mga pumunta at sumugod sa iyo at pilit kang pinapapasok doon sa sasakyan, lahat ba sila ay armado? Yung isa, yung pang-limang tao po, ang nakita ko po talagang may baril po talaga. Pero yung apat po, wala naman po ako nakita. Pero talagang pilit po talaga nila ako pinapapasok. Ayun habang pilit ka nila pinapasok doon sa kotse, Sir Jun, ano yung sinasabi nila sa'yo? Ano